Hello mga ka-import! My name is Aaron and I am from StratQuad. And syempre, nandito tayo para pag-usapan all about importing. So, unang-una, ano nga ba yung importing? So, actually, kahit ng mga lumang panahon pa, di ba, ito yung parang tinatawag natin na trade. Syempre, dati, yung mga nagte-trade from other countries, pupunta sa Pilipinas, nakabangka, diba, yung mga galing ng China, may mga dala sila ng mga products or mga materials na rich yung country dun sa product na yon. So dati, kung familiar kayo, isa sa mga trade natin daw is China. Pumupunta pa sila sa Pilipinas, dadaan pa ng Taiwan, papunta ng Pilipinas, and then doon nagkakaroon ng trade. Pero syempre, sa makabagong panahon, iba na ngayon yung process ng importing and exporting. So the trade happens, mas organized na. So dito na papasok yung mga port, yung mga malalaking container trucks, container vans. Those are actually coming from other countries. So that's importing. Siyempre, dito sa Pilipinas, ang mga involved niyan ay mga customs, sila yung mga nagme-make sure na yung mga pinapadala rito sa Pilipinas ay hindi illegal, walang droga, walang makakasama sa mga tao. Dito sa Pilipinas, ang pinaka-department na nag-organize niyan is yung Bureau of Customs. So kumbaga, kung kailangan natin magpa-import ng mga products, doon nakikipag-deal yung mga tao. And actually, dito may marami na discourage kasi nga may maraming mga documents, mga permits, medyo mahaba rin yung proseso. And doon na actually papasok yung mga katulad ni StratQuad, which is pag-uusapan natin mamaya para malaman natin kung ano ba yung naitutulong ng mga tulad ni StratQuad. So, unang-una, bakit nga ba nagpapa-import yung mga tao? In our case, dito sa StratQuad, China yung pinagkukuhanan. Bakit? Murang-mura kasi yung mga items, mga products sa China dahil doon usually nanggagaling yung mga manufacturers, yung mga suppliers. So, kumbaga, imbes na bibili ka sa, let's say, for example, Divisoria or Baclaran, which is usually nanggagaling din naman sa China, no? I-eliminate mo na yung middleman and then you will buy directly from the supplier or manufacturer. Therefore, mas makakamura ka kasi wala na masyadong patong. So usually, sino ba yung mga nagpapa-import? Karamihan ay yung mga gustong magnegosyo or mga nagnenegosyo. For example, gusto mong magtayo ng parang restaurant business. So ano ba yung mga gagamitin mo para sa restaurant? Mga stainless steel na mga tables. Meron ka rin mga lutuan. Siyempre, mga dining chair, mga dining tables. You can imagine na sobrang daming kailangan mong equipment and furniture. And kung kukunin mo siya rito sa Pilipinas, at again, yung mga pagbibilan natin, mga galing din naman from China yon, pero may middleman na. So may mga patong na ng mga prices. So you would prefer na you buy directly from the manufacturer or from the supplier sa China. So mas makakamura ka. And sino pa yung typically ng mga nagpapa-import? Online sellers. So yung mga nakikita natin sa platforms like TikTok, Lazada, Shopee, yung mga walang brand, usually mga kinukuha rin din nila from China. In fact, even yung may mga brand, some of them talagang white label yung ginagawa nila. So when you say white labeling, kukuha ka ng mga materials or products from the manufacturer or supplier, let's say from China, papunta sa Pilipinas, and then ilalagay mo yung sarili mong logo or sarili mong brand. So kumbaga, ang magiging gagawin mo na lang is marketing. So in summary, importing is a solution para mas makamura yung mga tao, especially yung mga negosyante.